Unang kabanata ng Noli Me Tangere, isang pagtitipon. Ang walang kaabog-abog na paghahanda ni Don Santiago de los Santos ng isang hapunan noong isa sa mga huling araw ng Oktubre ay naging paksa ng usap-usapan sa lahat ng dako ng Maynila. Si Don Santiago na kilala sa bansag na Kapitan Tiago ay may bukas na palad at tahanan para sa lahat. Maliban sa mga mahilig sa pangangalakal at mapangahas na balak, higit sa mga natuwa sa kabalitang ito ay ang kolado o kantanod na naghanda ng kanilang mga isusuot upang dumalo. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa tabi ng ilog ng Binondo sa daang Anloage. Ang tahanang ito ay mahaba at di maayos. Ang pagkakayari dahilan marahil sa kamalian ng arkitekto o pagkasalanta ng dagdaang bagyo at lindol. Ang ilog na ito ay siyang tapunan ng lahat ng dumi, labahan, paliguan, salukan ng tubig at palaisdaan pa. Masaya ang tahanan ni Kapitang Tiago ng gabing iyon. Maliwanag ang ilaw at maingay dahil sa nagkakahalong kalansing ng mga kasangkapan sa mesa at tugtugin ng orkestra. Ang mesa sa labas ay nakaaakit sa mga kantanod, samantalang sa mga mahihiyaing bini-bini ay nagbabala naman ang 2 oras na pagkainip. Ang bulwagan ay pinapapalamutian ng mga larawan ng mga santo, malalaking salamin, maniningning na aranya, at masayang piano de cola na walang tumutugtog. Ang mga babae na nakahiwalay sa mga lalaki, gaya ng nakaugalian sa simbahang Katoliko, ay pabulong kung mag-usap. Ang matandang babae ni Kapitang Tiago o pinsang babae ni Kapitan Tiago na Garil Mangastila ang tanging tumatanggap sa mga panauhin. Siya ang bumabati at naghahandog ng hitso at sigarilyo sa mga senyora at nagpapalik din ng kamay sa mga panauhing Pilipino tulad ng ginagawa ng mga praile. Sa wakas ay napagod din ang matanda kaya't nang makarinig ng pinggang nabasag sa komedor ay pabulong na lumabas. "Jesus! Magbabayad din kayo, mga walang ingat," ang sabi ng nangangalit at siya ay hindi na bumalik. Ang mga lalaki naman ay kakaiba sa mga babae. Sila ay pulupulutong, maiingay at masisigla. Sa isang sulok ng kabahayan ay ilang kadete ang nag-usap at nagtatawanan. Sa isang panig naman ay 2 dayuhan na putian ang suot at nangakapalikot gamay ang walang imik na parot parito sa bulwagan. Ngunit higit sa lahat ay maingay ang pulutong na binubuo ng isang Dominiko, isang Pansiskano, isang nakapaisano at isang kawal na nangakapaligid sa mesang puno ng alak at biskotso. Ang kawal ay isang matandang tenyente ng Guardia Sibil na tuwiran at maigsikong magsalita. Ang Dominiko ay si Padre Sibila na kura sa Binondo at naging propesor sa San Juan de Letran. Siya ay nakasalamin at may makisig na anyo, ngunit kaunti lamang kung mangusap. Ang Pansiskano ay si Padre Damaso na may tinig na magaspang at walang pangimik kung mangusap dahil sa paniwalang tumpak sa lahat ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay maipatatawa dahil sa kanyang masiglang pagtawa. Magkikita rin ninyo ang katotohanan ng aking sinasabi, ang wika ni Padre Damaso. Iilang buwan pa lamang kayo rito, iba ang mamamahala sa Madrid at iba naman ang manirahan sa Pilipinas. Ngunit, ang sarili ko na ang kunin nating halimbawa, ang agaw ng Pansiskano sa malakas na tinig, sapagkat kayo ay walang karanasan dito. Ako ay 23 taon nang kumakain ng kanin at saging. Nang bago akong dating ay nadistino ako sa isang bayang maliit. Hindi pa ako marunong ng Tagalog noon, ngunit sila'y kinukumpisal ko na, babae at lalaki. Ako'y napamahala sa kanila nang malipad ako sa isang bayan dahil sa pagkamatay ng kurang Indio. Sila ay umiyak, binigyan ako ng maraming handog at inihatid pa ng musiko. Ngunit nagpapakilalang, hintay kayo, higit na maikli ang panahong itinigil ng paring sumunod sa akin sa kabila ng higit na pagpaparusa at pagtataas ng singilay ng simbahan ay nilaluan pa ang musikong handog ng siya'y umalis. Ngunit sinasabi ko,
Ako higit na dapat makakilala ng katauhan ng mga Indio. Ang ayaw magbigay puwang na putol ni Padre Damaso. Kaaalis ko pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulan doon, ang bayang iyon ay may 6,000 mamamayan at ang lihim ng bawat isa ay batid ko. Alam ko ang nangingibig sa bawat dalaga at batid ko rin ang nangasawi at kung sino-sino ang sumawi. Sapagkat kinukumpisal ko sila. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding Hermano Tercero. Gayong 20 taong nanirahan ako roon, ang mahinanakit na wika ng Fransiskano. Wala pong kinalaman iyan sa disestangko ng tabako, ang pakli ng binatang may mapulang buhok. Ano? Ang bulalas si Padre Damaso. At kamuntik nang mabitawan ang hawak na kupita. Di ba ninyo ako nauunawaan? Dapat ninyong malaman na hindi wasto ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro. At si Padre Damaso ay tumalikod sa kausap. Naniniwala ba kayo? Ang tanong ng binata. Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo kung kayo ay aking tutulan, ang mahinang wika ng binatang samantalang inilalapit ang silya. Ang inyong sinasabi pumuko sa aking damdamin. Likas po ba sa taga rito ang pagkapabayas o iyo'y dahilan lamang upang mapagtagpan natin ang ating sariling kapabayaan sa pamamahala ng mga sakop gayang nakarinig ako sa isang malalakbay. Si Ginoong Laruha ang magpapatunay sa inyo na ang mga Indio ay mangmang at pabaya. Iyan ang totoo, ang tugon ng maliit na nakapaisano. Wala nang hihigit sa Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Tayo'y nasa bahay ng Indio, ang wika ng mga mapulang buhok na tumanaw sa lahat ng dako. Ang mga paralumang iyan. Aba, huwag kayong magamba. Si Tiago ay wala at hindi niya ipinalalagay na siya ay Indio. Iya'y kahangalan ng mga bagong dating. Kapag kayo nakadalo sa kanilang pista at sayawan at nakakain kanilang tinola ay magbabago ang inyong paniniwala. Yan po bang tinola ay katulad ng lotong kapag nakain ay nakapagpapalimot? Huwag kayong mulala, hindi loto ni loteria. Ang nakatawang wika ni Padre Damaso. Ang tinola'y pinaghalong manok at upo. Ilang araw na kayo dito? 4 po. Ang may pagkayamot na tugon ng binata. At ako'y nakarating dito sa sarilang gulgul. Aba, kaiba kayo sa lahat. Gumugol kayo sa walang kabuluhang bagay. Bakit hindi niyo basahin sa aklat? Kaunting pag-iisip lamang. Padre Damaso, kayo'y 20 taong lumagi sa San Diego, hindi ba kayo nasiyan doon? Ang sabad ng Dominico. Hindi. Ang walang gatol na tugon ang pabagsak na umupo si Padre Damaso. Ako ilang buwang lamang sa kamiling at dinamdam ko ang aking pag-alis. Ako'y sumunod sa kabutihan ng samahan at ng aking sarili. Ngunit kayo 20 taon doon. Si Padre Damaso ay napasuntok sa kamay ng kanyang silya. Wala bang kalayaan ang mga kura? Kung wala ay mapanganganyaya ang bayan. At muling sumuntok sa kamay ng silya. Ang lahat ay napantingin kay Padre Damaso at pati ang 2 nagyayaot ditong banyaga ay napahintong sandali. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang halos magkasabay na tanong ng Teniente at Dominico. Iyan ang sanina mga kapamakan, ang mga ereyeng kaaway ng Diyos ay kinakatigan ng pamahalaan at muling napasuntok ang Fransiskano. Ang Teniente ang umulit na nagtanong, hinarap ni Padre Damaso ang opisyal at mariing nagsalita. Ang ibig kong sabihin, kapag ang kuray nagpahukay ng bangkay ng isang ere kahit na ang hari ay walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman ang general ay kinatawan ng hari. Sa amin ay walang hari kundi yaong tunay. Tigil! Ang sigaw ng Teniente. Bawiin ninyo ang inyong sinabi kung hindi ay mababatid iyan ng general.
Magsumbong kayo at nangangasuntok ang kamay na lumapit sa katalo. Ipahatid ko pa kayo sa aking sasakyan. Mga Ginoo, ang wikang pautos ng Dominiko, na ani mo'y ngungo. Huwag kayong magkagalit sa di dapat pagkagalitan. Ang sinabi ni Padre Damaso sa kanyang pagkapari ay iba sa kanyang pagkatalo. Ang sinabi niya ngayon ay mula sa kanyang pagkatao at bunga lamang ng init ng pagtatalo. Kahit saan po manggaling ang kanyang sinabi ay batid natin ang dahilan. Sa San Diego ipinalibing ng katulong na paring Pilipino o Coadjutor ang isang marangal na Pilipino. Siya ay lubos kong kilala sapagkat ako'y naging panauhin niya. Siya nga ay hindi nangungumpisal na katulad ko, ngunit isang kasaningalingan ang sabihin siya ay nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin sa Diyos at sa lipunan. Bibugtong siyang anak na nasa Europa ng kanyang pag-asa. Walang dahilan upang siya ay magpatiwakal. Nang dumating ang kura sa San Diego, ay ipinabugbog ang Coadjutor at ipinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Nang iwimabatid ng general, si Padre Damaso ay inilipat sa isang bayan. Iyan po lamang ang masasabi ko, at pagkatapos ay lumayo sa harapan ang tinyente. Dinaramdam ko ang pagkakabanggit sa bagay na maselan ang sabi ni Padre Sibila, ngunit kung nakabuti sa inyo ang pagkalipat, hindi po nakabuti. Ang masamay maraming napapawaglit na bagay at kasulatan sa paglilipat-lipat. Ang bulong ni Padre Damasong namumuhi. Nagbalik ang katiwasayan. Dumating ang ibang mamahayag, ang kawani sa mga tindahan, at isang matandang Kastilang pilay na akay ng isang matandang babaeng Pilipina. Ang babae ay kulot, nakapintura at gayak ay taga-Europa. Ang pilay ay si Doktora de Espadaña at ang babae ay si Doña Victorina. Sila ay nakiumpok sa usapan. Hiniling ng binatang mapula ang buhok na makilala niya si Kapitan Tiago. Ang sabi nila dua ay wala pa ang may bahay. Dito ay hindi na kailangan ang pagpapakilala sapagkat si Santiago ay mabait na tao, ang tugon ni Padre Damaso. Napag-usapan ang pagkakatuklas ng pulbura. Si Doña Victorina ay humalo sa usapan at siya tuloy ang napag-iwikaang mangmang ni Padre Damaso. Isang paring Fransiskano ang nakatuklas ng pulbura noong 7 taon. Ang tutol ni Padre Damaso. Di natagalan at pumasok sa bulwagan ang 2 tao.